exalt the name of Jesus. Hallelujah. We believe that you have created us for yourself, so that with this life that you have redeemed, with this life that you have filled with your power and your presence, the world will know that you are the living God who is in control of all that is happening in the world. Ama, ano man po ang aming naririnig sa labas, we do not give attention to that news or whatever is happening around us. But our eyes are always upon you, kung saan nanggagaling ang lahat ng aming pangangailangan. And even today, as we sit at your feet, katulad po ni Mary, na wala po siyang hinangad. There is one desire in her heart, that to know you more each and every day. Sapagkat ang lahat ng katotohanan, ang presensya na aming nadarama, ang mga biyaya na patuloy mong pinagpapala para sa amin, it will never be taken away from us. Wala pong pwedeng magnakaw, wala pong pwedeng umalis. With the peace that surpasses all understanding that you are giving us, the Word cannot give it to us, and the Word cannot take it away. Kaya nga po, Panginoon, by the Holy Spirit's guidance, we pray that you will speak to our soul, you will speak into our spirit, and we are ready to receive everything that you have provided for us this day. And to Thee alone, Father, we ascribe all the glory, all the honor, all the praise, thanksgiving forever and ever. Yours alone, we pray in Jesus' name. Amen! Salamat po sa Panginoon dahil tayo sa ating pagdating sa lugar nito ngayong umaga ng araw ng pagsamba. Tayo po ay nagtagumpay na. Amen! We have been victorious over all the hindrances of the enemy. Kaninang umaga pagising natin, may mga tukso, may mga hindi nararamdamang mabuti or may naiisip ang iba. But salamat po sa Panginoon. We are more than conquerors in the name of Jesus. And we are here in the place of victory. Amen! Palakpakan na po natin ang Panginoon. Noong pong isang linggo, ay napag-aralan natin ang the blessing or the gift of ministry, which is may apostol, merong propeta, merong evangelist, merong pastor, merong teachers. And sa iba na nahirati na lang maupo, sasabihin nila, ay, hindi naman ako pastor, hindi rin ako teacher, hindi rin ako evangelist, hindi rin ako apostol, hindi rin ako propeta. Tama na lang na makinig ako at maupo. Hindi po ganun dahil tayo po, sa mga napag-aralan na natin, tayo po'y bahagi ng katawan ng Panginoong Jesus. Yung pong fivefold ministry ay nagsisimbolo din ng ating katawan. Hindi po lahat mata, hindi po lahat tenga, hindi po lahat bibig, hindi po lahat paa o kamay. Lahat po tayo ay binigyan ng pagpapala, umuulan ng pagpapala. Para sa bawat isa sa atin, God has given us talent and time and treasure to use it for His glory and for His honor. Kaya po, we don't need to think na hindi tayo kasali sa ministry. Ngayon pong umaga, ipapag-aralan natin. Ano ba ang bahagi natin sa gawain ng Diyos? Ano ba o ano ating gagawin? Kailan at ano? At marami pang mga tanong sa ating kaisipan at sa ating puso na tayo manampalataya na sa salita ng Diyos na ating papag-aralan na yun ay masasagot ng salita ng Diyos. Kung napapansin po ninyo, ako po ay naka-tie dress. Hinango ko po ito sa baon.
Ito po ang dala-dala ko, 14 years in Thailand. And because I'm speaking of Thailand, marami po, ating pong mga video ay nadadala sa Thailand. So let me greet my friends in Thai. Sawadee-ka, Pinong, you Mesod, you Konken, you Hajay, you Ratapum. Sawadee Ton Chow, Le Pajawe Patukon-tukon. Amen, amen. Ano po ba yung sinabi ko? Sinabi ko po na ang mga kaibigan ko sa Mesod, sa Konken, sa Thailand, sa Hajay, sa Ratapum, magandang umaga. Sawadee Ton Chow. Tapos, Prajawepon, ang Diyos ay magpala sa ating lahat. Tukon-tukon. Lahat-lahat. Yun po. At ngayon po sa ating pag-aaral, maikli lamang po ang aking titulo. Go! Go! Because the green light is on. Paano, saan, kailan, at magkano, yan pong mga tanong na yan ay sasagutin ng Panginoon. Una po ay tatanggapin natin ang ating kasiguruhan. Where is that? We have this assurance. Meron po tayong kasiguruhan. Dahil tayo po ay bahagi ng ministry dito sa Word of God, and we are part of the expansion. Sa magitan ng ating paghayo, tayo po ay bahagi at tayo tumutupad sa overall plano ng Panginoon for the expansion of the kingdom of God. Sa mahabang panahon po na ating pag-aaral, natutunan natin na tayo nananahan sa kapano in the kingdom of God. Hindi po natin gusto na tayo lang ang nasa karya ng Diyos. Marami po, sabi po ng Panginoong Yesus, there are so many sheep yet that needs to be included in the kingdom of God. Marami pang mga tupa na kailangan madala sa karya ng Diyos. Kaya po ito ang ating papag-aralan sa Matthew chapter 28 mula po sa 18. English natin, tapos babasahin ko lang sa Tagalog. English for yung ating pong audience na mga foreigners. Pero sa atin po ngayon, sa ating pagninilay-nilay, bayaan pong Tagalogin ko ito upang gustong-gusto pong basahin itong Biblia ni Sister Wendy sa taas. Kasi napakaganda po ng Tagalog. Dapat pong ating, we have to patronize. Itangkilik yan. Natututo na po ako ng Tagalog. Matthew chapter 28, mula sa 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sa board natin, English na lang. Para mag-English, Tagalog tayo. Ito po ang ating kasiguruhan. Ang Panginoong Jesus, pagkatapos niyang ma-resurrect, ay sinabi niya na all power. Therefore, all Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given unto me. Kumbaga, ito po yung ating, ano ba yan? Ito po ang ating assurance. Ito po yung ating kasiguruhan na sa ating paglakad
ay hindi tayo kumikilo sa sarili nating kaparaanan at kakayanan at kayamanan, kundi sa pangako ng Panginoong Yesus na ang lahat, sabi nga po natin lahat. Ano, may kulang po ba? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya na. Kaya po yung naririnig nating mga gawa ng kaaway at plano ng kaaway, walang kapangyarihan yan. Dahil lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Panginoong Yesus. At ang Panginoong Yesus ay sumasa atin. Amen. Hallelujah! At ang Panginoong Yesus na sumasa atin, meron pa po bang pwedeng lumaban sa atin? Mahina po yung wala. Wala! Amen. So, ituloy ko po hanggang 20 sa Tagalog. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo, tandaan ninyo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, ito po yung ating map, ito po yung ating susundin, ito po yung ating final blueprint, ito po yung ating manifesto, ito po yung dala-dala nating tungkulin o general rule na ating susundin. Ito po ay general. At gagawin po natin na iisa-isahin natin. Sabi niya, turuan ninyo ang mga tao, bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila, o gawin nilang sa mga disipulo at ituro ang lahat ng itinuro ko sa inyo. Pag iisa-isahin po natin, ano ba yung itinuro sa atin ng Panginoong Yesus upang siya namang ituro natin at gawin natin at ipamuhay natin sa araw-araw nating buhay Kristiyano. Di po ba? Ito pong Matthew 28:18 to 20 ay ito po yung ating blueprint. Ito yung hawakan natin na final na utos sa atin na ating gagawin. Pero meron din pong specific, iisa-isahin po natin yan upang maging maliwanag at maging magaan ang ating paghakbang tungo sa pagtupad ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ano po ba yung pinapagawa niya sa atin? Yun. Mapag-aaralan po natin yan. Pero bigyan ko po kayo ng background. Paano po ako naging missionary? Galing po ako dito, in-invite ako sa Iloilo, at sa loob po ng 9 years, from 1989 to 1997, ay natulungan o ginamit po kami ng Panginoon kasama ng aking brother-in-law na maka-start ng 4 na simbahan sa iba't ibang bundok. At sabi ko po na Panginoon, may mga simbahan na sila, may mga pastor na sila. Ang ginagawa ko po, pinupuntahan ko lang sila, nagsiseminar ako. Pag nandun ako, doon ako mag-preach. Kung saan ako pumunta. Pero may panahon na hindi po ako nakaalis. Kumain ko kasi ako ng maraming mais. Eh yung palang mais kong niluto, hindi masyadong luto. Kaya, nagkaroon ako ng panahon na magnilay-nilay. Sabi ko, Panginoon, pwede naman palang hindi ako umalis ng bahay. Kasi yung mga simbahan, may mga pastor na, at makapagpapatuloy na gawain kahit wala ako. Eh, Panginoon, saan naman ako pupunta? Yun ang tanong ko. At dahil nagtanong tayo sa Panginoon, siguradong tatanggap tayo ng sagot. Amen. For the first time po sa Iloilo, ay nagkaroon ng Youth Mission Conference. Sabi ko, a-attend ako dyan. Sabi ng ibang pastor, ay para sa youth yan, bakit sasali ka?
Ay sabi ko, bakit? Kailangan naman nila ng tagapanalangin doon. May bayad pa po yun. Umattend po ako. At nag-challenge po na sino gusto maging missionary? Tumibok po yung puso ko ng kakaiba. Tumaas ako ng kamay. At dahil ako po ay tumaas ng kamay, noong po magsimula sila ng mission school sa Iloilo, ako po ay kabilang sa 14 na candidate para mag-aral ng 6 na buwan ng pagka-missionary. Sa 14 po na candidate, mula sa alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi ng hapon, 4 lamang po ang natanggap na pwedeng mag-aral sa misyon. Dahil may mga mahirap po ang katanungan. Halimbawa po sa akin, sinabi niya, bakit gusto mo sa Thailand? Wala po akong kinalaman sa Thailand, wala akong kakilala doon, I have nothing to do with Thailand in the past. Bakit gusto mo? Yung pong director ng mission, ng CPU, Central University of the Philippines sa Iloilo, Tanyag po yun. Yung director nila nagtanong sa akin. Mahirap po yung mga tanong nila. Bakit gusto mo nasa Thailand? Delikado doon, maraming age doon. Tumahimik ako at nag-pray. Nakatingin sila lahat sa akin. Panahon po ng age nun kahit sa Pilipinas naman meron. Sinagot ko po siya ng salita ng Diyos. To live is Christ, to die is gain. Hallelujah! Pasado po ako. Kasama po ako doon sa 4 na napili. Out of 14, 4 lang yung napili. Sa loob ng alas 9 hanggang alas 5 ng hapon ang kanilang interview. Amen. Thank you po. Kasi, pag talagang tinatawag ka ng Panginoon, lahat ng kailangan ay kanyang ipagkakaloob. Amen. Yan po ang pasimula. Kaya nga pinapakwento ko sa inyo, kasi yung po pagiging missionary, pagiging propeta, pagiging evangelist, pagiging pastor, pagiging teacher, pagiging apostle, hindi po yan bigla-bigla. Yan po ay may proseso, may kaparaanan ng Panginoon na tayo ay hahakbang hanggang dumating tayo sa katuparan ng kanyang plano pa sa ating buhay. Kaya doon po sa nag-iisip na, hindi naman ako propeta, hindi ako apostol, hindi ako evangelist, hindi ako teacher, hindi ako pastor. Hindi pa po ngayon. Pero kung magsisimula tayong humakbang, pagkatapos na maunawaan natin, ano ba yung meron tayo? Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon? Ano ba ang darating na panahon sa ating mga buhay na tagumpay na inihanda na ng Panginoon. So, ang ating pong assurance, letter A, our assurance is the Lord Jesus Christ who commanded us to go because He has all the power in heaven and on earth at may pangako siya na yung iniutos niya sa atin ay magaganap dahil kasama natin siya. I will be with you until the end of the ages. May katuwiran pa po ba tayo na hindi humakbang tungkol doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon? 55 years old na po ako nang ako'y mag-involve sa mission. At wala pong malaking organisasyon na humawak sa akin upang ako'y pumunta sa mission. Halimbawa po, yung aking kaibigan, taga-Foursquare siya, kay eskwela ko yun. Meron siyang allowance from United States, may allowance siya sa Pilipinas. Hindi ko po maikwento na ako po ay hindi pinadala ng isang malaking organisasyon at wala pong nangako sa akin na susuporta sa akin sa aking paglakad. Pero to make the long story short, we had stayed in mission in Thailand for 14 years and we have spent 3 million
Amen. Saan po galing yan? Wala pong organisasyon, wala pong simbahan, wala po kahit sino na pwedeng magsabi sa akin na dahil sa amin o dahil sa akin, nakarating ka ng Thailand. Wala po. It is only for the glory of God who supported us in all our needs in Thailand. Dahil pangako po niya yun eh. Kaya tanggapin na lang natin at ikabuhay natin, iambang natin. Wala pong problema, di ba? Okay, ano naman po ba yung command sa atin? Sabi ng Panginoon, teaching them all that I have commanded you. Dapat malaman po natin ano yung inuutos sa atin ng Panginoon samantalang tayo lalakad patungo sa kanyang utos, inuutos sa atin. Sa Matthew 10 verse 7 sa pasimula. Ito po yung mandate. Ito po yung detailed na utos sa atin na dapat nating gawin. Okay, sa English, Matthew 10, mula sa 7. Okay. Basahin ko po ito sa Tagalog. Namili na po ako sa Tagalog eh. 7. Humayo kayo at ipangaral na malapit na ang paghahari ng Diyos. As you go, preach the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is at hand. Ang ating pong mensahe ay ang paghahari ng Diyos ay malapit na. At dapat na silang humanda. Huwag na silang maghangad ng kayamanan dito sa lupa na sobra-sobra. Huwag na po sila maghangad na sila maging tanyag dito sa lupa. Dahil kung magiging tanyag ka ngayon, bukas-bukas ay lilipas na yung katanyagan. Wala pong nananatili sa mundo. Kami po ay nag-minister sa tsunami ng 2 taon. Sa kanila pong mga patotoo, yung mga naligtas sa tsunami. Generations after generations ang kanilang kayamanan na nakuha dahil sa Phuket po ay tourist spot. Pero yung po kanilang kayamanan na naangkin sa mahabang panahon ay nawala, naubos, na-erase with 10 minutes tsunami na dumating sa kanilang lugar. Ano pong halaga? Na ang tao ay magpakahirap na umangkin ng kayamanan o katanyagan. Ang pwede lang po natin ipagmalaki at dalhin na magandang balita ay ang kaligtasan ng kanilang buhay dahil kailangan maging handa sapagkat ang kaharian ng Diyos ay darating. Amen! Yan po ang ating mensahe. The kingdom of God is at hand. Huwag na po tayo magpatulog-tulog. Huwag na po tayo maging pabaya. Huwag na po tayo magpayaman ng gusto. Kung yayaman man po tayo ng gusto, meron pong dahilan na tayo pinayayaman at pinagpapala ng Panginoon upang ang pagpapalang yun ay magamit natin para sa iba. We are not living here for ourselves, but with this life, God can use this life to testify to other people that God loves them so much, so much. And with that love na nasa ating puso, yung po'y mararamdaman ng ating kausap. Hindi po mahirap na tayo magpahayag ng salita ng Diyos at kaharian ng Diyos. Ang una-una po, dahil alam na natin at tayo sigurado na ang presensya ng Diyos, ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay nasa Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ay sumasa atin. Siya ay sumasa atin hanggang sa huling sandali ng panahon. Wala pong pwedeng tumalo sa atin. Ako po ay paborito nilang tawagin na magpahayag ng salita ng Diyos sa mga namatayan.
At alam ko po yung namatay ay ligtas. Sabi ko, pero maraming patay dito, hindi siya ang patay. Binabato po ako ng kaserola at kaldero. Pero may magandang balita ako sa mga patay. Hindi po siya ang mabubuhay ngayon, pero maraming patay ang mabubuhay ngayon dahil dala po namin ang kapangyarihan ng Diyos na nagbubuhay ng mga patay. Wala, kahit po batuhin pa tayo, hindi po tayo maaapektuhan. At darating ang panahon, bago tayo matapos sa ating mensahe, sila po ay tatanggap sa Panginoon. Wala pa po akong napuntahan at wala pa akong nakausap na nag-reject sa magandang balita na ang karya ng Diyos ay naririto na. Lahat po sila ay tumatanggap sa panahon ng ipahayag natin ang magandang balita ng kaligtasan para sa kanila. So we have, as we go, we have to preach that the kingdom of God is at hand. Magandang balita po ito, ang pinakamagandang balita na pwede nating ibigay sa mga tao na ating nakakausap. The kingdom of God is at hand. Hindi nyo na kailangan na magpakasasa pa dito sa mundo. Minsan po binibiro ko ang iba, mga kaibigan ko. Ako po, hindi po ako pumunta sa SM. Sabi niya, Pastora, halika pumunta sa SM. Ayoko! Baka mabili ko pa yan. Sabi ko, baka mabili ko ang SM. Ayoko pumunta doon. Hallelujah! Because I believe, kamukha po sa sinasabi sa Romans 14:17, ang karya ng Diyos ay hindi. It is not by eating or drinking or whatever. The kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Meron na tayong kapayapaan. Meron na tayong kaligayahan. Meron tayong kinakain sapat. Meron tayong kasiyahan. There is only one desire, katulad po ng ating inawit sa worship. Our sole desire is to worship you. Panginoong Ama, lumalapit kami sa iyo para pagpapasalamat. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon para humingi. Tayo po'y lumalapit na nagpapasalamat na. Sa lahat ng kanyang kabutihan. Isipin po natin na lahat ng kanyang kabutihan na ginawa niya sa ating mga buhay. O bibigyan ko po kayo ng kabutihan na naganap. 2 Sundays ago, pag-uwi ko po ng bahay, sumalubong sa akin yung apo ko at biglang tumakbo rin palabas. Maya-maya po nagsikawan ng mga kapitbahay namin dahil siya po ay nasagi ng motorcycle. Oh. So nagkakagulo po ang mga tao, mga kapitbahay. Ako po ay nanalangin. Panginoon, nananampalataya po ako na ang batang yun ay hindi maapektuhan whatever anong nangyari na nasagi siya ng tricycle. Ang akin pong hinihingi bago ako humakbang, ano ang mensahe mo para sa pangyayaring ito? At natanggap ko po ang mensahe na sa magitan nung nangyari kay Emmanuel, ang nakabangga sa kanya na drivers at ang kanyang pamilya ay madadala sa kaharian ng Diyos. Amen! Ako po'y nanalangin at kinuha ko yung bata, inayos ko ang mga suga. Salamat po dahil bumalik yung nakabangga kasama yung misis niya. At kami po'y pumunta sa hospital. Ako po ang humarap. Hindi ko po dinala sa medical legal case yung nangyari. Sabi pa sa akin ng doktor, bakit hindi mo ididimanda ang nakasagasa sa kanya? Sabi ko, Dok, pag-usapan muna natin yung kalagayan ng bata. Tatawag daw siya ng ambulansya para mapa-CT scan ng bata. Sabi ko, Dok, pwede po, i-x-ray lang muna natin.
Nagtataka siya, bakit kalmado ako at bakit hindi ako nag-hysteria, bakit hindi ako nagagalit. Pati yung doktor nakaka-witness sa akin na ngayon lang siya nakakita na hindi nagagalit, hindi nagdidemanda, hindi nag-hysteria. And we have gone to all the procedure na sinabi ng doktor. Praise the Lord, kahit inabot po kami ng alas 12 ng ating gabi. Nakauwi kami na ang lahat ng test, X-ray and blood test and whatsoever are all negative. Hallelujah! Wala pong palakpak. Tapos po, in-invite ko yung mag-asawa sa aming sa bahay at nag-share po ako ng The Kingdom of God is at hand. Nagtataka sila, Pastor, magkano ang damage sa hospital? Sabi ko, huwag niyo nang isipin. Ang isipin niyo, mayroon akong magandang balita na ipapahagi sa inyo. So, binahagi ko po sa kanilang pag-ibig ng Diyos at sila'y tumanggap at nakita ko po na sila'y may karamdaman at pinag-pray ko po yung mag-asawa at sila po'y nadala sa kaharian ng Diyos at sila ngayon ay uma-attend sa Foursquare Gospel Church na malapit. May panahon po na maisasama namin sila dito. So, as you go, preach the kingdom of God. Amen. Hindi po tayo nakatuon sa nagagalit o nag-hysteria or whatever, kundi the kingdom of God ang ating pinapahayag sa kanila. Amen. Wala pong tatanggi sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating pinapahayag. Heal the sick. Marami pong tao sa ating kapaligiran ang may sakit. Hindi po physical na karamdaman. Sila po ay sick spiritual. They are sick morally, they are sick emotionally, at kahit sino pa po sila. Meron po kaming kapitbahay na mayaman, ganda-ganda ng bahay, pero in-invite po kami sa kanila. Sa loob talaga magugulat ka yung mga kayamanan nila naka-display. Pero sila po yung may mga sakit. At nagulat sila na malaman nila na ako ay 82 na. Sila ay mga 55 pa lang, mga 69 ang pinakamatanda, pero uugod-ugod na sila. Pero mayaman po sila. It is not because they are rich that they are happy and satisfied in life, but only God can satisfy them and heal them spiritually, morally, emotionally, mentally. Lahat po sa ating kapaligiran ay nangangailangan ng kagalingan na ang Panginoong Yesus lang ang pwedeng magbigay ng kagalingan. So, heal the sick, cleanse the leper. Ano yung susunod na verse yan? Verse 8. Verse 8 po. Heal the sick, cleanse the leper. Wala po dito sa Pilipinas na tayo nakikitang ketongin. Pero ang tao po na makasalanan ay katulad ng ketongin. So, hindi nga po natin nakikita sa kanyang balat. Pero sa loob po ay nabubulok na ang kanilang buhay. At kailangan nila ng kagalingan. Kailangan nila na sila'y malinis sa kanilang kinalalagyan ngayon. Spiritual, moral, and emotional, and physical. Kailangan po silang malinis ng salita ng Diyos at ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Raise the dead! Raise the dead. Meron po sa Iloilo na tao na bigla na lang namamatay. Pangtanyag po yun doon namamatay. Pero nabubuhay po ulit. At kami po'y tinawag para ipag-pray. Sabi ng biyanan kong lalaki, huwag mo nang puntahan yan, namamatay na nga yan eh. Sabi, bubuhayin namin. At kasama
casting out the devils or demon or mga gawa ng kaaway. Kasi po, mayaman sila, nakakatira sila sa ospital ng buwan-buwan, at galing na rin sila sa mga albularyo. Isa lang pong tanong, ang aking sinabi sa kanya, at dumating po ang katugunan. Kinuwento niya na siya po ay galing kung saan at nakaraan siya ng sapa at siya'y naghubad at siya'y naligo, nag-enjoy. Nang siya po ay aahaw na, wala ang kanyang damit at ang nakita niya ay mga diwata na nagsasayaw at dala-dala ang kanyang damit. Cast the devils! At dahil natumbok po natin ang problema, kaya daw po siya nawawala, kaya namamatay ang kanyang katawan na physical, dinadala siya ng mga diwata sa kanilang kaharian at ibinabalik. Pero pagkatapos po ng panalangin, as we cast out the devils and all the works of the evil ones sa kanyang buhay, hindi na po siya namamatay. Nabuhay na po siya forever na hanggang tumanda. Taga-Iloilo po yun. Okay. Ito po ang step by step na pwede natin magawa. Tayo po'y tuturuan ng Panginoon ano ba ang tunay na kalalagayan ng tao. Matutumbok po natin, masisigurado natin ano ang kanyang tunay na pangangailangan. Meron po tayong CT scan. Kaya nating ma-CT scan ang nangyayari sa buhay ng tao. Sabi po sa susunod na verse, freely receive Kingdom of God. Yung susunod na verses dyan. Tayo po'y tumanggap ng buhay, tayo po'y tumanggap ng kapangyarihan, tayo po'y tumanggap ng presensya ng Panginoon. Libre, dahil ginanap ng Panginoong Yesus ang lahat para sa atin, tayo naman po ay magkikilos and we will serve God freely with love to other people around us. Pwede po ba yun? Hindi na po kailangan ng titulo. Ang Panginoon po nagbibigay ng titulo. Ikaw ba ay evangelist? Ikaw ba ay teacher? Ikaw ba ay pastor? Ikaw ba ay prophet? Ikaw ba ay apostle? Darating po tayo dyan, samantalang tayo unti-unting humahakbang ayon sa kanyang kalooban. Eto naman po, paano natin magagawa yan? To preach the gospel of salvation, to heal the sick, to raise the dead, to cast out demons. Freely receive, freely give. Paano natin gagawin yan? Ang ating pong tatandaan, at lagi kong pinapahayag, hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng gawain na hindi muna niya tayo pinuspos ng kapangyarihan, kaalaman, kalakasan, pagkakataon na gagamitin natin sa pagtupad sa kanyang layunin sa ating buhay so that we can fulfill God's plan and purpose sa ating buhay samantalang may buhay pa tayo at samantalang hindi pa dumarating ang Panginoon. Kailangan matupad po natin ang plano ng Panginoon sa ating buhay samantalang may panahon pa. Because revival is coming in the world and in this place and in our life and in our church. Amen. Amen. Paano po? Luke chapter 4 verse 18. Sa English, so that yung ating foreign mga kaibigan ay maunawaan nila ang ating mga pinag-aaralan. Luke 4, sa Tagalog ko po babasahin.
Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Hindi po sinasabi ditong dukha sa pera o dukha sa pinag-aralan, dukha. Lahat po ng tao ay dukha kung wala pa ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay. So hindi po natin tinitingnan ng tao kung siya'y mayaman o matalino or whatever, kundi ang tingin natin sa kanya ay kailangan nating ibalita ang magandang balita ng kaligtasan. Dahil siya ay dukha, wala pa ang Panginoon sa kanyang buhay, wala pa siyang kasiyahan, wala pa siyang satisfaction in life. So ipangaral natin, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Sabihin nga po natin, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Totoo po yun, sa atin ang Panginoong Jesus na siya kapuspusan ng Panginoon. Sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Marami pong tao, wala nga sa kulungan, wala pong sa presohan, pero sila po ay captive, alipin ng bisyo. Sila po'y alipin ng hindi magandang ugali. Marami pong tao ang alipin sa ating kapaligiran na kailangan nilang tumanggap ng kalayaan sa pamagitan ng pagpapahayag natin ng magandang balita ng kaligtasan at ang kapangyarihan, kaharian ng Diyos ay dumating na para sa kanila. Marami pong tukha sa ating kapaligiran, hindi lamang po sa magitan ng karalitaan sa pera, kundi dukha sa kanilang espiritu, dukha sa kanilang morality, in their emotions, they are dukha. Sinugo niya ako ipangipahayag ang bihag na sila'y makakalaya. Meron pong tumawag sa akin at inikwento na may problema doon sa eskwelahan. Yung pong head teacher ay inawa yung kanyang ibang mga teacher at magdidimandahan pa po. At bukod po sa dimandahan, na siguradong ang head teacher, dahil medyo bubuntalin niya yung babae na teacher na under niya, ay nagsumumpa. Hintayin niyo ang ganti ko, sabi niya. At yung pong kalaban niya ay biglang namaga ang buong katawan at hindi mo pwedeng hipuin, masakit. Sabi ko, huwag mong dadalhin muna sa ospital. Pupuntahan ko. At ipinag-pray ko po sa pangalan ng Panginoong Jesus dahil yung sumpa niya at kahit po sino nagsasabi na may masamang espiritu na dumapo doon sa tao na hindi kaya ng doktor na paggalingin. At salamat po dahil sa pangalan ng Panginoong Yesus ay gumaling siya, yung pagkamaga niya at yung pananakit at maayos na pag-iisip ay dumating sa kanya at sila pa po ang naghatid sa akin sa pauwi. Pag-uwi ko ng bahay. So, meron pong mga bihag sa ating kapaligiran na may karayaan kung ito ay ating mararating ng kapangyarihan ng Diyos at ng magandang balita ng kaligtasan at paghahari ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ang mga bulag ay makakakita upang kaluwagan ng mga sinisikil. Upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisikil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Sa lahat po ng mga signs na dumarating sa ating panahon ngayon ay nagpapahayag
na ang pagdating ng Panginoong Yesus ay nalalapit na. Kaya tayo po'y may panahon pa. Meron po tayong misyon na tayo po'y kikilos bilang bahagi ng katawan ng Panginoong Yesus upang ang paghahari ng Diyos ay mailaganap sa buong mundo. Bahagi po tayo, bawat isa, at sa ating pong pag-aaral ngayon na meron tayong kasiguruhan. Pangako ng Panginoong Yesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naipagkaloob na sa Kanya. At inuutusan na tayo na magawa ng dalhin na magandang balita ng kaligtasan sa maraming tao. At ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Ang mga may sakit ay gagaling, ang mga na nasakitan ay makakalaya, ang mga bulag ay makakakita. Dahil ito ang plano ng Panginoon bago siya dumating, ay lahat ng tao ay nakarinig na ng magandang balita ng kaligtasan sapagkat ayaw niya na kahit sino pa man ay madala sa forever na paghihirap sa apoy. Upang bigyan ng kalayaan ng mga sinisigil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ang Panginoon po ang gagawa, tayo lang po ang hahakbang. Meron pa po bang mahirap doon? Hiniling ko po na lahat tayo tumayo at aawitin po natin ito at ating tunay na aangkinin sa ating panahon ngayon, sa ating oras. Ay iimbitahin natin, sinasabi po sa Colossians na the fullness of God is in Christ Jesus. Which means to say na Panginoong Jesus, ang Ama at ang Holy Spirit is already in us. Kailangan po ay i-activate natin. Kailangan po i-implement natin yung power and the presence of God na nasa sa atin na. Activation na po tayo ngayon at tayo makalalakad na sa kapangyarihan ng Panginoon. As we raise our hands and welcome the Holy Spirit, we will sing, Come, Holy Spirit, we need you. Amen. Make it a prayer for everyone. Come, Holy Spirit, we pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Ulit-ulit lang po ito. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, come in thy strength and thy power. Come in thy own special way.
aming mga buhay. Salamat sa Banal na Espiritu na siyang pumupuno at pumupuspos sa aming Panginoon. Nang ibayong kalakasan, karunungan at kapangyarihan upang kaming lahat, Panginoon, ay magamit mo sa mga bahagi ng paglilingkod kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Kaya salamat sa buhay ng lingkod na ginamit. Patuloy na ang karunungan mo at kalakasan ay sa kanyang buhay. Lalo mo po siyang magamit, Panginoon, sa malawak na kapangaralan. Kasama ng bawat leaders, bawat manggagawa sa iglesyang pagmamahal-ari mo, at ang bawat kabataan, Panginoon, mga magulang. Salamat po, Diyos, sa aming mga alam at sambahayan. Patuloy na mabuting balita ay aming maibahagi upang sa gayon ang kaligtasang aming natanggap. Ito'y matamo din ng bawat isa sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anakan, kaibigan at kapwa, Panginoon, upang sa gayon sa araw na iyong pagbabalik, datnan mong iglesyang ito'y maalam sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, walang maitaas at maparangalan sa umagang ito, kundi ikaw lang po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapag po natin ang Panginoon. Praise God. So,